kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, at si Martin Romualdez. No joke. And then he said yes. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Tapang naman ni Baby M dito. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Paano matatapos to ng matiwasay kung lagi inyong binabanatan itong mga alyado ng mga Duterte? Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Eto ba yung bagong Pilipinas na pinagyayabang mo, Bongbong Marcos? Ano pong narating ng bagong Pilipinas na pinagyayabang nyo? Kahit ano pong sabihin nyo dyan, pasensya na, Mr. President. Pinagtatawanan na lang po kayo at wala nang naniniwala sa mga pinagsasabi nyo. 54,000 na po ang natatawa. Hindi po ibig sabihin yan, naka-thumbs up po yan, mga Lodi, sang-ayon sa sinasabi ni Bongbong Marcos Jr. Narito ang Balitang Pinoy TV. What's up mga Lodges, Miguel Peps TV, welcome back po sa ating channel. May buwelta po si Marcos Jr. dito po sa sinabi po ni VP Sara Duterte na pagbabanta daw po sa kanyang buhay. Naklang tinapay naman, no? Pinabaliktad po ang ating Vice Presidente. Pero ang klaro-klaro naman po ng sinabi ni VP Sara Duterte doon, no? Diba? Takot ka ba, BBM? Pakinggan nyo mabuti ang sinabi niya dito. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Tapang naman ni Baby M dito. Papalag naman pala. Tapos sabay social media nag-post. Ginamit po nila dito ang ABS-CBN platform. Pero matatawa kayo mga idol, imbis makakuha ng simpatya sa mga tao, pinagtawanan lang po ang kanyang video. So eto, binabaliktad po kasi niya si VP Sara Duterte. Doon po sa statement na yun, about po sa pagchuchugi. Eto po yun mga Lodi, ba't niya po nasabi yun? Eto, pakinggan nyo. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, nagdilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Klaro, di ba? Pag namatay ako. Nagbilin si VP Sara Duterte dahil nga meron pong pagtatangka daw di umano dito po sa buhay ng ating Vice Presidente. Ngayon, binabaliktad po nila na si VP Sara Duterte ang nagtatangka o may plano dito sa... Ano makukuha ni VP Sara Duterte sa inyo? Ay, tinapay naman talaga. Ito pa, pakinggan nyo mabuti. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Paghahanap ng katotohanan. Hindi dapat pinipigilan ang ating mga halal na mga yan pong kongresista na yan. Ito po ba yung mga pinagyayabang mo, Baby M? Sinusunod ba talaga nila ng tama ang batas? Ito po ang ginawa ng inyong sinasabing tinutupad nila ang kanilang mga tungkulin. Una dyan, gusto nilang alisin ang prangkisa ng SMNI na hindi naman po nararapat dahil po walang karapatan ang Congress na mag-cancel po na sila rin po ang nag-ampruba ng prangkisa. So hindi sila nagwagi dyan mga Lodi. Hindi nila napatanggal ang prangkisa dahil nga po labag sa batas. So eto pa, kinontempt po nila si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric Celis. Hindi rin po nila napatunayan na dapat nakontempt tong dalawang to at pinakawalan din po dahil wala pong sapat na ebidensya doon po sa dinidiin dito po kay Ka Eric at saka kay Lorraine Badoy. Ito ba yung tama na ginagawa po nilang batas dyan po sa Congress? Yung pong paghuli po kay Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa KOJC. Yan po ba ang nararapat na sinusunod yung batas? Sabi mo yan, BBM Sinumpaang tungkulin, ganyan-ganyan. Yung wasakin ang loob ng KOJC compound, balak pang pasabugin ang KOJC college. Yan ba ang nararapat na batas na tinutupad ninyo sa inyong constitution? Anak na tinapay naman, hindi pa yan nagtatapos. Ito pa, dahil nga po, kalapit din ni dating spokesperson Harry Roque, ito pong mga Duterte, ito po mga Lodi, pinaratangan na isa po sa mga nagpirma dyan po sa Pogo. At kinontempt din po nila. At syempre, wala rin pong batayan o sapat na batayan, kaya po pinakawalan din po ito.
Yan ba, BBM? O, ito pa mga Lodi, yung hearing dyan po sa Quadcom. About po dito sa Davao Death Squad na sinasabi po nitong yung pinagmamalaki nyo pong mga halal ng taong bayan. Ginagawa ba talaga nila ng tama ang kanilang sinumpaang tungkulin dito po sa Blue Ribbon Committee? At syempre mga Lodi, yung kay VP Sara Duterte rin about confidential fund na ikaw mismo ang nag-aproba ng confidential fund ni VP Sara Duterte nung siya pa ay nasa DepEd. At bakit yung confidential fund mo? Wala man lang kung may question, PBBM. Pero bakit kay VP Sara Duterte ang daming mga pasikot-sikot pa, pero yung sa'yo approve agad? Yan ba ang tungkulin ninyo? At syempre, yung latest po na kinontempt nila na si Attorney Lopez at balak pang ilipat sa Women's Correctional ng 10 oras ng gabi dahil utos daw ng inyong mga butihing mga kongresista. Yan ba ang naaayon sa ating batas, PBBM, na hindi naman dapat ginagawa dahil hindi po siya convicted o wala po siyang kasong kinahaharap? Kinontempt lang po si Attorney Lopez. Lilipat nyo sa Women's Correctional? Tama pa po ba yung ginagawa ninyo? Tuloy natin mga idol. Baka gusto nyo pang marinig yung pambabaliktad ni Marcos Jr. sa sinabi ni VP Sara Duterte. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo, PBBM? Na magsabi ng katotohanan? Dapat nga yung matagal na naming hinihiling sa'yo na magpa-drug test ka gamit ang iyong hibla ng buhok. Ginawa mo na yan para dun sa katotohanan kung totoo ba o hindi na ikaw ay diba? Tama? Kung katotohanan ang pinag-uusapan, dapat matagal mo nang ginawa yun dahil nagre-request ang taong bayan about dun para maklear ang pangalan mo pero hindi mo ginawa. At ang daming mga katanungan, yung sinasabi mo kwentong chichirya lang, ang galing nang gumawa ng script mo, hindi niya ba pinag-isipang mabuti yung script ninyo? Halatang may script eh. Dahil kung kwentong chichirya lang yan, bakit hindi mo masagot ng maayos ang mga tinatanong sa iyo? Hindi ka lang naiimbestigan kasi administrasyon mo to. Panahon mo pa to. Pero kapag napalitan ka na iba yung umupo na presidente o mapalitan ni VP Sara Duterte, tingnan natin kung masabi mo yung mga kwentong chichirya na dapat sinasagot mo agad ng diretso. O tuloy pa natin si BBM ninyo. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Wow, hangad mo na matapos na to. Paano matatapos to ng matiwasay kung lagi inyong binabanatan itong mga alyado ng mga Duterte? Wala naman po kayo kasing ginagawa dyan kung di puro pagbanat lang. Wala namang iba talaga. Gusto nyo lang pabagsakin ang mga Duterte. Yun lang talaga ang trabaho nitong administrasyong ito. Wala pong mga projects, puro ayuda lang na hindi naman makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Tama o mali, di ba? Anong maipagyayabang mong proyekto na sinasabi mong nagtatrabaho po kayo ng maayos sa iyong administrasyon? Paki-declare po yung hindi po gawa ni Tatay Duterte yung dapat ngayong administrasyon mo. Ano po mapagyayabang yung ginawa nyong napakalaking proyekto na magpapasiklab sa mata ng taong bayan? Wala, di ba? O tuloy pa natin to mga idol. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Talaga? Hindi nakakaligtas sa mabuting pagsusuri? At sabi mo pa, ilang taon ka nakaupo na bilang isang congressman. Anong nagawa mo nung panahong iyon? Anong mga batas na naipasa mo, Mr. President Bongbong Marcos Jr.? So, eto ba yung pinagyayabang mo na mabuting pagsusuri at ginagawa nila ang kanilang trabaho dahil sila ay halal ng taong bayan? Yan ba ang mga sinasabi mong napakagagaling na mga kongresista? Sila ba ang talagang iyong pinupuri at magbabago at mag-aangat ng ating bansa? Eto ba si Abante? Paki-imbestigahan po ang iyong mga sinasabing mabubuting kongresista. Sir President, bakit po sila nagsiyamanan bigla sa panahon ng iyong administrasyon? Sa isang iglap lang, marami po silang mga naipundar na mga milyones na mga bags, relo, sasakyan, etc., mga bahay. Kayo na po bahala mag-imbestiga kung sabi niyo po mabuting pagsusuri ang ginagawa ng inyong administrasyon. At bakit po ang mga tumatalakay dyan sa loob po ng Quadcom yung mga kampon po ni Joma na dapating kalaban ng mga Duterte dahil nga po sila ang sumisira sa ating bansa. Sila po ang salot.
Pero bakit sa administrasyon nyo? Sila po ang ginawa nyong bida. Tapos eto pa, isang kriminal mga idol na convicted as child abuse si Franz Castro. Sabi po ni VP Sara Duterte. Bakit siya po ang binigyan nyo ng spotlight dyan? Criminal eh. Diba? Sabi nga po ni VP Sara Duterte, hindi siya sasagot sa mga gaya niyan dahil meron po siyang kasong child abuse. Yan ba ang mabuting pagsusuri? Sinuri niyo po ba talagang maigi yung mga tumatalakay dyan o nagtatanong sa Quadcom hearing na yan? Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Wow. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Galing tapang Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Eto ba yung bagong Pilipinas na pinagyayabang mo, Bongbong Marcos? Ano pong narating ng bagong Pilipinas na pinagyayabang nyo? Kahit ano pong sabihin nyo dyan, pasensya na Mr. President, pinagtatawanan na lang po kayo at wala nang naniniwala sa mga pinagsasabi nyo. Ginamit niya na po ang ABS-CBN. Biruin yun, yung dating pinasara po ni Tatay Duterte, yan po ang nag-ere po ng kanyang script. Ayan tingnan mo lahat-lahat po na nag-react dyan, 105,000. Tapos ang natawa po dyan, 57,800. At yung nag-approve, hindi pa natin alam kung approve sa kanya o napindot lang yung thumbs up, 35,000. Ang dami ring galit, 2.5k. Habang kay VP Sara Duterte, mga idol, 225,000 po ang nag-heart react sa kanyang live. Tapos sasabihin nyo, konti na lang ang mga naniniwala sa mga Duterte. Hindi ba kayo kinakabahan dyan? O baka sabihin nyo nagjo-joke ako Puntahan po natin yung platform na inere po yung kanyang binitawang mga salita. Walang iba kundi ang ABS-CBN mga idol. Ito nga po yun mga Lodi Tingnan nyo baka sabihin nyo nagjo-joke ako. 54,000 na po. Ang natatawa. Hindi po ibig sabihin yan naka-thumbs up po yan mga Lodi. Sang-ayon sa sinasabi ni Bongbong Marcos Jr. So mga Lodi, ganito po ang ginagawa ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos Jr. Binabaliktad po nila kung ano po yung mga nangyayari sa ating bansa. Kaya maging mapagmatsyag po tayo at wag po basta-basta naniniwala sa mga ine-ere po nila. Dahil alam naman natin na yung sinabi po ni VP Sara Duterte, magkakatotoo lang po yun kapag may kumitil po ng kanyang buhay. Yan lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Mga tansong talangka, iyakan na naman, Duterte. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman